Hello po. Good day to us all po. God bless us all. Another Bible verses, life motivation po ulit na content. Sino man pong makakakita ng content ko na to, sana po pagtyagaan nyo pong tapusin. Ang context po ng content ko na to, kagaya din po nung what is written truly happened. Makapagtawid po ako kahit maliit lang na booster para madagdagan pa po ng madagdagan yung motivation natin sa ating Panginoon na magpapakapit pa po ng faith natin sa Kanya at sa Kanyang bigatin san. So guys, part 1 po ito, Bible verses din po ito. These are the characteristics that our Lord Jesus are so pleased of. Natutuwa po ang Panginoon sa mga ganitong klaseng tao, sa mga ganitong tao na may ganitong karakteristik at meron po itong mataas na porsyento na talagang makakapasok ang mga ganitong klaseng tao sa kingdom ng ating Creator. Number 1 po, humility, kapag meron tayong kababaang loob. Number 2, compassion. Para din po itong humility, yung mabilis tayong magbigay ng awa. Number 3, meekness. Yung yung parang maamo tayo. Number 4, righteousness. Yung pinagsisikapan po nating lagi nating papanigan yung kung ano talaga yung tama, kung ano talaga yung matuwid. Number 5, merciful. Kapag ka po ang isang tao talagang maawain siya, mahabagin siya. Yan, meron po talaga yung malaking posibilidad na makakapasok siya sa kaharian ng ating Creator. Tapos, ito pa po yung number 6, purity of the heart. Kapag ang puso po natin, kapag ang laman po talaga ng puso natin sa tuwing gagawa tayo ng kindness, ng good deeds, malinis ang intention natin ng taong ganito na gumagawa ng kabutihan. Kapag malinis ang kanyang puso, may intention siyang busilak talaga, nakikita po ng Panginoon kung anong laman ng ating puso. So number 7 po, peacemakers. Kapag ka po lagi nating hinahangad yung kapayapaan para sa lahat, yung hindi tayo nagiging dahilan ng pagkakagulo-gulo, ng pagkakawatak-watak, ng pagkakahiwa-hiwalay, kinalulugutan po ng Panginoon yung may attitude na pagiging peacemaker. Meron po yung malaking posibilidad na makarating yan sa kingdom ng ating Creator. Number 8, enduring persecutions for the sake of equity. Yan po yung isa sa talagang kinalulugudan din ng ating Creator, yung nagsusumaki tayo, yung tinitiis natin yung mga pagtulig sa atin sa kadahilanan ng gusto talaga natin yung tama, yung matuwid, yun ang ating papanigan. Yan, gusto po ng Panginoon yung nagtitiis, nagtsatsaga na tinatahak niya yung talagang righteousness, yung parang hindi ka pwedeng suhulan, yung parang ganun po pagkaintindi ko dito. Tapos ang lahat po ng ito pinaliwanag po ito ni Peter, tsaka ni Matthew, ni Lucas, nung mga unang apostol talaga ng ating Panginoong Hesus. Pasadahan po natin yung Matthew 19 verse 14, tsaka po yung Matthew 5 verse 3 to 10, kasi ito pong mga karakteristik na to, nandun po yan sa Beatitudes ng ating Lord Jesus nung nagbigay na po siya talaga ng matitinding parang mga bagong plataforma na tatahakan talaga ng mga taong susunod sa Kanya. Yung talagang ang motivation niya ang isa sa buhay hanggang naghihintay ng huling sandali na babawiin ng ating Panginoon ang buhay ng isang specific na tao. Ito yung giya, ito yung angkla na iniwan ng ating Lord Jesus. Sundan nyo pa po guys, bali ang context po ng bagong life quote motivation ko na to na Bible verses din po, halo-halo po
Bali, pag ninilay po natin sa motivation dapat talaga nating tahakin para mas mapalapit pa po tayo, mas madagdagan pa po yung faith natin, yung mga nililikom natin, yung mga iniipon natin motivation na talagang papunta sa trajectory ng ating creator. Thank you po for watching. Sundan nyo pa po. Sana po tapusin nyo mula part 1 hanggang final part. Thank you so much po sa inyong lahat. Pagtibayin nyo po ang pananampalatayang meron kayo. Maisabuhay po sana natin to araw-araw hanggang malakas pa po tayo. Pakita na po natin ang ipakita sa ating creator na gusto talaga nating mapasama sa ibibigay niyang pagliligtas, sa ibibigay niyang eternal life, eternal happiness, eternal peace sa sino mang machuchosen niya sa papalapit po na pag-agaw na gagawin ng kanyang bigatin san. Ano po yan, darating po yan dito sa humanity na parang isang magnanakaw. Hindi po natin lahat alam yan kung anong oras yan, pero sabi nga po ng mga lumalabas na dokumentary ngayon, ng mga matutuwid na mga ngaral, malapit na po yung mangyari, kaya kaabang-abang po yan. Sana po ipag-pray natin araw-araw na hindi tayo maaabutan, na nandun pa rin tayo sa gitna ng kasalanang umaalipin sa atin. Sana po maabutan tayo ng rapture na yan, na nagpapakabuti na tayo, na iniba na natin yung trajectory natin, na ang direksyon ng buhay natin ipapunta na talaga sa lingap ng ating creator. Thank you po ulit and God bless us all po. To God be the glory po. Thank you po for watching. May kasunod pa po. Amen.